Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po si Russell Ventura. Welcome to Torino Web News 2010 edition. Ito ang magbago pangyayari. Mairing itinagi kahapon ni Liberal Party Presidential Bet Senador Benigno Nonoy Aquino III ang alegasyon nililigawan ng kanyang kampo si dating Pangulong Joseph Erap Estrada para umatras at mailisan sa kanya ang tinatamasang suporta ng dating Pangulo sa masang Filipino. Sa pamagitan ni Ati Edwin Lacierda, tagapagsalita ni Aquino, pinabulaan nito ang pagbubunyag kamakailan ni Senate Presidential Juan Ponce Enrile na hinirihit ng pamilya ng senador kay Estrada na umatras na lamang ito sa pampagulahan alang sa Mayo. For the seventh day yesterday, 6 Filipinos remained trapped underneath the rubble of the two buildings in earthquake-devastated Haiti, military reports said. Yesterday, 21 bodies were recovered from the ruins of the Christopher Hotel that served as the headquarters of the United Nations peacekeeping force in the Caribbean country. The other day, Danish peacekeeper Jens Christensen was pulled out alive from the leveled building, giving rescue hope that there are more survivors underneath the rubble. Christensen was among the 100 UN peacekeeping staff working at the hotel when a magnitude 7 earthquake rocked Haiti on Tuesday. Nailigtas sa tiyak ng kamatayan ang 36 tao na karamihan ay magpasahero. Kabilang ang 6 na sugatan makaarang lumubog ang pampasahero bangka sa karagatan ng Ivana Bantes kahapon ng umaga. Bandang alas 7 ng umaga nang lumubog ang bangkang Navigator of the Sea na pag-aari ni Migdonio Faberes sa bahagi ng karagatan ng Port of Sabtang sa San Vicente. Lumitaw sa initial na investigasyon, biglang huminto ang makina ng bangka ay 15 metro ang layo mula sa Port of Sabtang. Dahil naman sa pagbayo na damubahalan along sa bangka ay nagsipagpanik ang magpasahero at nagtulunan sa dapat matapos mapuno na ng tubig at unti-untig lumubog ang bangka. 5 katao kabilang ang 3 batang babae ang inulat na nasawi sa magkahiwalang ng panalasa ng flash flood sa lalagiwan ng Aguzan del Sur at Oriental Mindoro, ayon sa ulat kahapon. Sa report ng cable television, nasawi sa pag-arasa ng baha ang isang 13 anyos na si Kenneth Patricio, pero patuloy pa itong kinikumpirma ng mag-disaster official ng pamalahan sa bayan ng Naujan Oriental Mindoro. Namatay naman si atake sa puso ang isang 16 anyos na si Rosita Lenong sa poblasyong mula rin sa bayan ng Naujan. Aguilar Ivler, the primary suspect in the killing of the son of a Malacañang official during a traffic altercation late last year, was finally arrested Monday morning by National Bureau of Investigation agents after a brief shootout that left the fugitive and the 2 law enforcement operative wounded in Quezon City. Salamat sa pagbisita ng Torino Web News. Hanggang po linggo.